Hello mga kababayan, followers and subscriber, Filipino Guerrilla Forces and United People's Initiative. Ako ay nalulungkot sa ating bansa dahil mas mahalaga sa kanila, mas priority sa kanila ang politika kaysa pagserbisyo sa bayan. Ito ang Marcos administration. Ganito ang kapalaran natin. Mahalaga sa kanila ang politika kaysa pagserbisyo sa bayan. Bakit ang Marcos? Lagi na lang controversial ang Marcos. Sa Marcos Sr., na sana noon ay talagang kahit anong mangyari, Marcos pa rin. Pero ngayon nagbago. Sa Marcos Sr., ang kalaban nila ang Aquino. Sumunod sa Aquino, ang kalaban, ang naging Pangulo, Pidilby Ramos, wala naging kalaban. Hindi, what I mean, Cory Aquino, naging Pangulo. Tapos sumunod si Marcos, si Ramos, wala naging kalaban. Sumunod si Erap, naging kaaway na politika ay si GMA. Mupo si GMA, nakakulong si Estrada. Pero away politika lang, hindi talaga nagkaroon sila ng personalan. Umupo si Benigno Aquino, anak ni dating Presidente Cory Aquino, nakakulong si Jamie. Pero bahagi lang ng politika at bahagi ng kasalanan nila. Walang alitan. Umupo si Duterte, walang naging kaaway. Wala siyang naging personal na kaaway na naging Pangulo. Si Aquino, pinabayaan niya kung anumang ginawa ni Pangulong Aquino. Hindi niya binalikan ang mga nakaraan. Dahil iniisip niya na politika lang yan. Wala siyang binalikan. Pero normally, mayroon siya naging kaaway, ang Robredo, dahil sa kasusursul lang ng kanyang grupo. Nagkaroon ng mga tampuhan, ganun. Dahil nga rin sa sulsul. Nanalo si Bongbong Marcos, ang naging kaaway niya, mga Duterte. Parang walang pinagkaiba doon sa senior na gulo ngayon sa Pilipinas. Nagkakaroon ng personalan. Pero itong masaklap. May utang na loob ang Marcos Jr. sa Duterte. Pinaglaban ni Duterte na ilibing ang isang Pangulo sa libingan ng bayani. Ayaw ilibing ng Marcos habang hindi sa libingan ng bayani. Gusto nila pakita na bayani ang Marcos Sr. So, kahit nagalit ang mga makakaliwa, Liberal Party, ginawa niya. Ngayon, sa Marcos Jr., kakampi niya ang NPA. Kakampi niya ang NPA. Kakampi niya ang Liberal Party. Lahat na naging kaaway ng Marcos Sr., naging kakampi ng Marcos Jr. Ganon ang ating bansa. Hindi natin malaman kung anong klaseng pag-uutak. Ang problema kasi sa ating Pangulo ngayon, wala kasing leadership. Sino-sino lang ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Kanya-kanya sila. Kaya magulo ang ating bansa. Ganon ang nangyari sa ating bansa. Nagsisiraan, nagpepersonalan, pati history na ito or first time nangyari na mga mamamayang Pilipino ay nadadala rin sa personalan. Bakit pag binatikos ang Marcos administration, ang balik nila Duterte? Bakit ganon? Katulad ko, binabanatan ko ang Marcos administration in regards to corruption and incompetent and addict. Ang balik Duterte. Wala na ba kayong maganda ibang naratibo? Nang tinitira ko ang Marcos administration, bakit Duterte ang binabalik nyo? Kailan ako naging Duterte? Kailan ako naging DDS? Sabi ko nga sa inyo, I'm a Marcos loyalist. Kaya lang hindi ako bulag at bingi. Dahil sa pagkabulag ninyo, pagkabingi ninyo, pagkamanhid ninyo, hindi nyo nakikitang
nangyari sa ating bansa. Ang kamalian ng ating Pangulo ay hindi nyo nakikita. So yan ang masaklap sa ating mga kababayan. So yun lang ang gusto ko iparating sa inyo, na ang Marcos ngayon matindi sa politika. Hindi ang layunin na magserbisyo sa publiko. Maraming salamat. Gahaman na administrasyon.